Ano sabi mo? Sir Eli, magandang umaga po. Kumusta? Sir, second time na natin na nag-meet dito. Oo nga no. Kamusta? Sir, okay naman. Sir, magtatanong lang ako no, pero hindi tungkol dito. Okay lang. Ang tungkol po dito sa ating magaling na Secretary Roque. Sir, nabasa ko po yung napanood ko yung sinasabi ninyo. Pwede po pa dagdagan natin yun? Ano po pag masasabi po patungkol doon? Wala na ako may dadagdag dun eh. Wala na ba? Katangahan naman kasi talaga yung sinabi ni DTA Secretary. Pero mo sa, Yes. sa spaghetti na lang. Opo. Magkano ang giniling? Aha. 350 kada kilo. Opo. Palahatiin mo na lang yun. Alam ka namang giniling lang ang laman ng spaghetti. Opo. Bibili ka pa ng sibuyas. Bibili ka pa ng hotdog. Magkano kalahati ng hotdog? 75, 80 pesos. Wala Yes. talaga malayo sa realidad yan. Opo, Sinabi, spaghetti, macaroni, tsaka ham. Diba? Hamon ko kay Secretary Roque, mamalengke tayo. Tapos kahit hindi na ako yung kausap mo, sasamahan ko na lang siya. Secretary, sasamahan na lang kita. Tapos hayaan mo na i-bash ka ng mga nandun sa palengke. Pero sa palagay mo kaya kung pagbibigyan kaya ni Secretary ang hamon ninyo? Tingin ko hindi lalabas yun. Pero kung pagbigyan niya, edi maganda. Pero tingin ko hindi pupunta sa palengke yun kasi mapapahiya siya. Ginawa ko na nga trabaho niya, pumunta na nga ako ng palengke. Nepak Q-Mart yun. Grabe naman. So bakit po kaya naging ganyan itong ating mga nanunungkulan? Imbis na tulungan nila ang mamamayang Pilipino, bakit ganito ang ginagawa nila? Alam mo, pangmamaliit kasi yan, pang-alipusta doon sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Apo. Ipinagpapalagay nila na yung 500 piso sapat na. So ibig sabihin, kung may 1,000 ka para na budget para sa Noche Buena, marangya na yun. Di ba kalokohan yun? So Sobra makikita mo sobra. agad yung papaano itrato ng gobyerno yung mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa na pinagkakaasa na lang doon sa barat na halaga. Pasko, di ba? Noche Buena, minsan ka na lang magiging masaya. Para sa gobyerno, sapat na yung kakarampot. Pero mo, handa sa Noche Buena, pandesal. Sa DTI lang ako nakarinig ng ganun. At saka yung mga presyo hindi naman nagbabago. Hindi naman nagbabago. Sa pangmamali talaga yan. Insulto yan sa mga manggagawa at ordinaryo Pilipino. So makikita na agad natin paano mag-isip yung mga nakaupo sa gobyerno. Hinahamak. Totoo naman kung walang-wala ka sa buhay, yung 500 pagkakasahin mo. Pero hindi nangangahulugan na desente yun at dapat yun, di ba? Yes, Ang pinag-uusapan natin, nakasulat nga sa konstitusyon, karapatan ng bawat mamamayang Pilipino ang isang buhay na may dignidad. Kasi nga, 500 piso, may dignidad ba yun? Yes, totoo po yan. Kung bilang isang congressman, ano po ba ang inaasahan nating mangyayari sa mga ginagawa ngayon ng ating pamahalaan na tungkol dito sa nangyaring corruption o nakawan na lang, sabihin natin nakawan? Sa tinatakbo ng investigasyon at pagpapanagot, lagpas 100 araw na, wala pa nahuli. Kaya big nga fish, po. wala pang congressman, wala pang senador. Maniniwala ba tayo na kaya lang yan ng mga kontraktor? Kaya lang yan ng mga nasa DPWH? Yes, Hindi tayo opo. naniniwala doon. Lulukohin lang natin sarili natin. Kung nakita po ba ninyo yung mga pinakulong nila sa Quezon City Jail, sino-sino po ba mga yon? Hindi ko alam kung sino na yung mga nakakulong pero batay sa balita, puro mga DPWH officials. Kaya binabanggit natin, hindi sapat yan. May mga kasabwat yan, may mga congressman, may mga senador. At tinuturo na nga Malacanang So, dapat imbestigahan yung mga nasa mga. Paano po natin paniniwalaan yung mga pinapasabog ni Congressman Saldico kung gano'n naman siya na hindi may sa puwang sa lumalantad? sinasabi ni Representative Zaldigo kasi former approacher siya Opo. Pero ang hamon natin, bumalik siya sa Pilipinas, Yes. panumpaan niya yung sinasabi niya para may legal way. Oo, at pakita niya ang resibo niya, diba? Para So maraming salamat mo. No problem Pasensya po. na po sa No problem. Thank you po. Ay. So guys, si Congressman Eli San Fernando, itong ating kaibigan congressman. So natanong natin ng kaunti. So guys, lipat muna tayo dito sa mga pulis. So nandito na yung mga pulis, may dumating na naman ng mga pulis. Ang dami na naman ng mga pulis, di ba?
Oh, dalawang jeep na naman ang pulis. So mas marami nga guys ang pulis kaysa nagrarally. No? So at kukuhanan natin itong mga parang dating na naman. Kanina may dumating na isang damakmak na ano yan. Ngayon dalawang truck na naman ito. Oh. Dalawang truck na naman ito guys. Ayun guys, ano at ito nga pangatlong pangkat na ito ng ating mga kapulisan na dumating dito sa Luneta, no? So grabe ito guys. Jan Consulta. Ayan, ang GMA, ano guys, ABCD naman ito. So mas marami guys yung mas marami ang pulis at ang mga media kaysa nagrarally. Nagrarally guys, ano lang yan, ano? Sila Congressman Eli San Fernando, si Juana James, yun lang ang mga nandito, no? Di ba? Yan na, mga media yan, puro mga media yan guys. Mas marami yung media kaysa kaysa mga nagrarally. Ayan, no? Di ba? Muna natin yung mga nila. Kung bakit may digmaan, naglalagab lang.